Noche Buena at mga aginaldo ang inaabangan ng mga Pilipino tuwing Pasko. Nariyan din ang iba't ibang mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival na sa ngayon ay kumikilala na rin sa mga pelikulang gawa ng mga estudyante. Si Julio Segovia, on assignment. Bakit? Artista ka ba? O experiment ka ba? Mga kakaibang istorya at kahanga-hangang cinematography. Yan ang tampok sa ilang short films ngayon na gawang Pinoy. Pero ang mas nakakabilib, ang mga obrang ito, likha ng mga estudyante. Dalawa lamang ang mga pelikulang ito sa 8 entries na naglalaban-laban para sa Best Student Short Film ng New Wave o Independent Film category, ang pinakabagong edisyon sa taon ng Metro Manila Film Festival. Minarapat daw ng pamunuan ng Film Festival na parangalan ng mga independent features at student short films para kilalanin ang galing ng bagong henerasyon ng filmmakers. Lately, ang independent at saka ang mainstream nagka-crossover na eh. Hindi mo na malaman kung ano yung difference. Nagkakaiba na lang kung saan nanggagaling yung pera. Sa kalidad daw ng mga entry ngayong taon, ayon kay Direk Maylie, walang dudang malayo na raw talagang narating ng Metro Manila Film Festival. Taong 1975 nang magsimula ang film festival na ito, si dating Pangulong Joseph Estrada ang bumida sa unang pelikulang nagkamit ng parangal na Best Film sa MMFF. Ang Diligin Mo ng Habog ang Uhaw na Lupa. Sa film fest na ito rin unang napanood ang mga hindi malilimutang pelikulang Pilipino tulad ng Bulaklak ng City Jail, Burlesque Queen at Himala na kinilala pa ng CNN bilang Best Asia Pacific Film of All Time noong 2008. 1984 naman ang unang magasik ng takot ang Shake, Rattle and Roll na ngayon nasa ika-13 yugto na. Sa paglipas ng panahon, ang taunang Film Fest tila naging patimpalak na rin ng special effects at paligsahan ng sequels at remakes. Kapansin-pansin din ang pagdami ng mga kalahok na fantasy films. Para siyang tiyangge na uso sa Christmas, fruitcake. Alam mo yun, same thing with Metro Manila Film Fest. Papatok lang itong mga fantasy films sa Pasko. Is it a showcase or is it an opportunity for producers to earn? I believe the mass also deserve quality entertainment na pinag-isipan. Sa pagkilala sa student short film sa Metro Manila Film Fest simula ngayong taon, umaasa ang pamunuan ng festival na manunumbalik ang sigla ng industriya sa tulong na rin ng mga kabataan. Ang nakikita ko itong Student Film Festival, madidevelop pa ito. Nagiging inter-school competition ito. Mahaba ang school calendar natin at marami tayong mga Com Arts Department. Palagay ko next year baka parang UAAP style na to yung competition. Ang Metro Manila Film Festival, hindi lamang bumubuhay sa industriya ng pelikula sa Pilipinas, kundi naging parte na rin ng kulturang Pilipino tuwing Pasko. Sa pagpasok ng bagong henerasyon ng filmmakers, natitiyak na hindi mamamatay ang tradisyong ito. Julio Segovia, GMA News. Ayon sa Department of Trade and